Dapa ka baby para sa exciting, painful part natin. Sinakyan niya ito sa likod at hinila ang buhok at sinabunutan. Oh yes baby. Ungol nito. Gago puta wala pa nga napangisi si Mir. Binusalan niya ito sa bibig at maya-maya pa ay dinukot ni Mir ang kutsilyo sa bag niya at pinaglandas ito sa lalamunan ni Fiji. Kagyat napalitan ng takot ang itsura nito at nagsimulang magpumiklas. Shh baby, di ka masasaktan kung magiging masunurin ka lang. Sinabunutan niya ito ng malakas at itinaas ang leeg habang nakatutok ang kutsilyo dito. Wag mo lang akong papatayin. Nanginginig na wika nito kahit nakabusal ang bibig. Duwag naman palang mamatay ang gago. Madali lang naman ito baby. Sabihin mo lang sa akin kung saan at kailan ang susunod na transaksyon ng droga at mga babae at sino ang katransaksyon nila. Hindi ko alam, wala akong alam. Habang pilit na nagpupumiglas. Ganun ba baby? Inabot niya muli ang pouch niya at nilabas ang mga maliliit at matatalas na kutsilyo na kasing haba lang ng daliri. Kinuha niya ang isa at isinaksak ito sa braso ni Fiji at inikot-ikot. Pagdaing nito. Papatayin kitang babae kapag nakatakas ako dito. Banta nito. Oh, I'm scared baby. Mga kailan kaya yan para naman prepared ako at tumawa ng mapang-asar. Kumuha siya ulit ng kutsilyo at isinaksak na naman sa hita nito. Fuck you bitch, mura nito habang namimilipit sa sakit. Hindi ka pa rin magsasalita. Huwag mong hintayin maubos ang pasensya ko baby. Madali akong mainip. At kinuha ang baril at pinutok sa kabilang hita nito. Fuck! Hingal na ito sa sakit at pawis na pawis. Binunot niya ang kutsilyo sa braso nito at itinutok ang baril at diniin pagtika. Pag di ka nagsalita, baka magbutas-butas na tong katawan mo. Ayoko nang maghintay. Akmang ipuputok na niya ang baril sa braso nito nang sumigaw ito at magsalita. Oo na, magsasalita na. Sa port sa Batangas, sa 1 linggo, may kontrabando na dadaong. Si Mr. Jake Tan ang katransaksyon nila. Ramdam niya ang panginginig nito. Siguraduhin mo lang baby na totoo ito. Dahil kung hindi, at hinila niya ito para mapatayhaya at pinaglandas ang baril sa pagkalalaki nito. Mapuputol ang kaligayahan mo. Nakapikit ito at halata ang takot. Oo, totoo ang sinasabi ko, maniwala ka. Nauutal na wika nito na butil-butil na ang pawis. Tinulak niya ito para mapadapa ulit. Kinuha ang syringe na may pampatulog at walang pakundangan niyang isinaksak sa likod nito. Napaungol ito bago tuluyang nawalan ng malay. Biglang pasok ng 2 bodyguards nito sa pinto. Agad niyang tinutok ang baril at binaril sa kamay ang isa. Mabilis naman niyang dinampot ang kutsilyo at initsa patungo sa kamay ng isa at parehas ng mga itong nabitawan ang mga baril. Pinuntiryan niya ang mga binti ng mga ito at pinaputukan. Buti at naka-silencer ang baril niya at walang ingay na nilikha. Nilapitan ko ang mga ito at hinampas ng baril sa batok at nawalan ng malay parehas. Pinindot niya ang earpiece. Team, ano balita sa pag-search sa area? Commander, ang area na kung nasaan ka ay ang VIP area nila. Napatumba na din ng TEBS yung mga bodyguards ni Fiji na nagkalat. Sabi sa tip, dyan nila tinatago ang mga babaeng binebenta nila, gayon din ang drugs. Walang bakas ng Jung Brothers kaming nakita sa naka-assigned na area namin. Masyadong madulas. Kunin lahat ng mga bodyguards at sa Fiji dalhin sa dungeon. Magagamit natin sila. Linisin ninyo ang area, siguraduhin wala kayong iiwang bakas. At lumabas na siya para ikutin ang VIP area at tuklasin ano ang lihim na meron dito. Hanggang mapadako siya sa pinakadulong pasilyo. Papasok na sana siya sa maliit na pasilyo nang biglang may humablot sa kanya. Led! Agad tinakpan nito ang bibig niya at sinandal siya sa pader. Ngunit mas nagulat siya nang walang babala siya nitong siilin ng halik. Madiin ang mga halik nito, animo nagpaparusa. Wala sa loob na tumugon siya sa mga halik nito. Shit, na-miss ko ang hinayupak na to. Ngunit dagli ang pagbalik ng katinuan niya. Wait, wrong timing to, nasa misyon ako. Buong lakas niya itong tinulak, habang kapwa sila humihingal. You'll pay sweetheart, I will surely make you pay. Nagbabagang emosyon ang nakikita niya dito. Tinutulak niya ito ngunit hindi natitinag. Wala siyang choice kaya tinuhod niya ito sa pagitan ng hita nito at halos gumulong sa sahig dahil sa sakit. Ouch! Sorry! Nawika na lang niya habang naka-peace sign at mabilis na tumakbo paalis.
Narinig niya pa ang tinura nito. Pag tayo hindi nagkaanak sa ginawa mo, humanda ka. Nilingon niya ito at ngumisi. Hindi naman masyadong malakas ang pagkakasipa niya. Siyempre, ayaw din naman niyang mawala ng kaligayahan. Haha. Chapter 29. Naikot na ni Mir ang buong VIP area at doon niya nakita sa dulong pasilyo na may taguan na kwarto. Doon nakatago ang mga babae. Hindi nila pwede pang galawin ang mga ito dahil makakahalata ang Jung Brothers. Konting tiis pa, babalikan namin kayo. Wika ko sa mga ito na lalong nag-iyakan. Napakabigat sa pakiramdam pero hindi dapat magpa-apekto. Pinindot niya ang earpiece. Team status, wika niya. Commander, clear na ang area. Pwede na tayong mag-exit. Nadala na sa dungeon si Fiji at mga guards nito, si Cervantes. Okay, good. Let's go. Agad siyang naglakad papunta sa backdoor exit dahil doon naghihintay ang getaway car nila. Nang biglang may sumunggab sa kanya at tinakpan ang bibig niya. Sapilitan siyang sinakay sa loob ng kotse. Madilim sa lugar kaya hindi niya nakita ang mukha nito at patalikod siyang sinunggaban. Pagpasok sa kotse ay pinagsino niya ang pangahas at halos namutla siya nang makita ang nakangising mukha ni Led. Lintik, buwisit ka, papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Sigaw ko sa kanya paglulan nito sa kotse. Nakangisi pa din ito. Meron ka ba nun? Ikaw ni nervyosin? Sa tapang mong yan, sweetheart? Nang aasar ang itsura nito. Tigil-tigilan mo ako ng pang-aasar mo Ibaba mo na ako, nasa misyon ako, Led. Nang gagalaitin nitong turan. Nilingon siya nito. Tapos na ang misyon mo. May bukas pa, kumalma ka, sabay kindat. Kailangan kong i-meeting ang team para si report nila. Itigil mo na to ngayon din, Mr. Benavides. Matigas na utos niya dito. Ayoko, dahan-dahan nitong sabi. Binigyan siya ng mapang-asar na tingin. Pagbabayaran mo ang pag-alis at pag-iwan mo sa akin ng walang paalam. Tumaas ang sulok ng labi nito. Kinabahan siya, pero kinikilig din siya. Ano ba yan, Mir? Pinagsasasabi mo? Painosente niyang tanong. Humanda ka, Mrs. Benavides. At pinaharurot nito ang sasakyan. Bumuntong hininga siya at nilabas ang telepono. Mukhang hindi siya mananalo sa makulit na poging impacto na to. Dinayal ang numero ni Darlene. Mirales, magpahinga na kayo. Bukas mag-meeting tayo at ilatag ang plano para sa malaking transaksyon nila sa isang linggo. Wika nito. Natuwa naman si Darlene at makakapagpahinga muna sila. Nang nalingunan niya si Led ay nakangisi na naman ito. Parang nababaliw na tong lalaking to. Giningisi-ngisi mo dyan. Nilingon lang siya nito at matiim na tinitigan. Tusukin ko yung mata mo mahinang bulong niya. Nga pala, anong kinalaman mo sa Tebs? Curious na tanong niya. Hindi ito sumagot. May inabot sa backseat ng kotse at hinagis sa kanya. Magpantalon ka at mag-jacket. Naaalibadbaran ako sa suot mo, sarap punitin. Madiin nitong turan. Hindi nito pinansin ang tanong niya. Inirapan niya ito bago agad ding tumalima at masama na din ang tingin nito sa mga hita at dibdib niya. Nang marating ang kondo ay agad nitong hininto ang kotse at umikot papunta sa kanya. Akala niya ay bubuksan lang nito ang pinto, pero napatili siya nang buhatin siya nito na parang sako ng bigas at sinampay sa balikat nito. Led, ibaba mo ako, siraulo ka. Pinaghahampas niya ang likod nito at nagpupumiglas. Huwag kang malikot. Ano ba kasi, kaya ko namang maglakad. Nakakahiya sa mga makakakita. Sigaw niya dito pero parang bingi ito. Nakita sila ng guard at natatawa sa kanila. Sir, nakakainggit naman po kayo. Napakaswerte niyo po talaga ng asawa niyo. Wika ng guard at sumaludo sa kanila. Paparusahan ko lang, dami ng kasalanan sa akin Sagot nito. Itsura naman niya para siyang kakatayan anumang oras. Nang makapasok ng kondo ay hindi pa din siya nito binaba. Pumasok sila sa kwarto at diretso sa banyo. Binuksan ng walang pakundangan ang shower. Led, ano ba? Maligo ka. Siguraduhin mong walang matitirang bakas at amoy ng gagong yun sa'yo. Yung hayop na yun, gustong-gusto ko nang patayin sa bugbog. Nakatiimbagang nitong wika. Lumabas ka na, maliligo na ako. Parang nanginig siya. Di niya alam dahil ba sa lamig ng shower o sa lamig ng ekspresyon nito. Walang sabi-sabi ay lumabas ito ng banyo at malakas na sinara ang pinto. Bipolar? Inis na wika ng isip niya. Nang matapos siya ay naalala niya na wala siyang dalang damit sa loob dahil dito siya dineretso ni Led. Ni tuwalya wala? Shit na malagkit naman Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng CR
at tinignan kong andon ang mokong. Nakahinga siya ng maluwag, nang walang mahagip ng mata niya at dali-daling lumabas habang tumutulo pa ang tubig sa kanya. Nanginginig na siya sa lamig. Napatalon siya sa gulat nang makita si Led na nakasandal sa closet, hawak ang tuwalya at bathrobe. Nakangisi ito at nakakapaso ang titig nito, lalo at wala talaga siyang saplot na literal. Tinakpan niya ang sarili gamit ang mga kamay habang nakita niya itong unti-unting lumalapit sa kanya. "Come here, sweetheart. Ako na magpupunas sa'yo." Malambing nitong wika habang papalapit sa kanya. "Kaya ko na," halos nauutal niyang wika. Dala na din ang lakas ng kabog ng dibdib niya. "Shh, let me, sweetheart." Halos pabulong na tura nito. Pumunta ito sa likod niya at inumpisahang punasan ang katawan niya. Napaigtad siya nang sa bawat daanan ng tuwalya ay siya ding pagdampi ng halik nito sa may balikat niya at batok. "Sweetheart, I miss you. So fucking bad." Yumakap ang mga braso nito sa bewang niya habang nakatalikod pa din siya dito. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang nginig niya sa lamig kanina ay unti-unti nitong tinutunaw. Napapikit siya sa masarap na sensasyong tumutulay sa kanyang kaibuturan. Inikot siya nito paharap at masuyong hinawi ang kanyang basang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Hinaplos nito ang kanyang pisngi pababa sa kanyang panga at bumaba sa kanyang leeg. Kinabahan siya. Sasakalin ba ako nito? Naiinip na siya. Ang tagal naman nitong halikan ako. Nainis na siya at hinawi ang kamay nito at umakmang tatalikod nang bigla siya nitong hapitin at hinawakan siya sa batok at siilin ng madiin na halik. Hahalik naman pala, pinatagal pa. She opened her mouth to let him explore inside. He sucked her tongue and she moaned. "Oh, Led." Nagtatagisan sila sa paghalik habang walang gustong magpatalo sa pagpapakita sa kanilang pagkauhaw. Naramdaman niyang umangat siya at kinawit ang mga paa sa bewang ng asawa habang magkahinang pa din ang kanilang labi. Bumagsak sila sa sofa sa kwarto at ngayon ay tila siya nakaupo paharap dito. Panandalian siyang nang dakiwalay para tanggalin ang saplot nito at tinulungan niya ito na tila kapwa nagmabadali na may hinahabol. Inihiga siya nito sa sofa at umibabaw sa kanya at nagsimulang halikan siyang muli sa mga labi pababa sa kanyang leeg hanggang bumaba ito sa kanyang dibdib. He sucked the other mount habang abala ang kamay nito sa kabila. Napuno ng ungol at singhap nila ang kwarto. Maya-maya ay inangat siya ng asawa at dinala sa kama. Panandalian nitong pinagmasdan ang kabuuan ng asawa. "I miss you, sweetheart." Paos nitong wika. He parted her legs and stared at its beauty. For a moment then he started exploring her folds with his tongue. "You taste so damn good, my love," Led exclaimed as he sucked her wetness. He positioned himself and slowly thrusted his shaft into her core, and he slowly moved hanggang binilisan na nito. "Sweetheart, I'm coming." "Move faster, love." Mas binilisan pa nito ang pag-indayog, and they both come together. They made love over and over again hanggang gupuin sila ng pagod. They slept with a huge smile on their faces and hugged each other. "I love you, my wife." Kinintalan siya ng halik sa noo. "I love you too." Pagod na pagod niyang sagot dito bago tuluyang nakatulog. Chapter 30. Maagang nagising si Mir at bumangon. Kailangan niyang makabalik ng headquarters. Nilingon niya si Led at kinintalan ng halik sa labi. "Sorry love, matapos lang ang misyon na to. Hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo." Mabilis siyang nagbihis at uuwi muna siya ng kondo niya para kumuha ng gamit. Nagising si Led na wala na ang asawa sa tabi niya. "Shit, not again, sweetheart." At ginulo nito ang sariling buhok. "Damn." Pagpasok ni Mir sa headquarters, ay nagtataka siya sa mga nagkakagulong mga agents. Parang mga sinisilihan ang mga puwet, lalo na ang mga babaeng agents. Nilapitan siya ni Darlene at nakakunot noong nagtanong, "Dars, anong meron? Bakit para kayong napuposes? Para kayong bulatin na nilagyan ng asin? Makapangisay kayo dyan?" Inirapan siya ni Darlene. "Bax, andyan ang Tebs, kausap si Chief." "Grabe, ang gugwapo." "Nakakaluwag ng garter ng panty, Bax, promise." Wika nito, may patirik pa ng mata. Ginapangan siya ng kaba. "Shit, kasama ba ang tukmol na yun doon? Baka kung ano-ano ang sabihin ng Hudyo na yun sa dad ko." Mabilis siyang humakbang para tunguhin ang pinto ng opisina ng kanyang ama nang biglang bumukas ito at mauntog siya sa isang napakalapad na dibdib.
Muntik na siyang matumba, mabuti na lang. Mabilis ang kamay nito at nahahawakan siya sa bewang. Inangat niya ang tingin at napaawang ang labi nang makumpirma kung sino ito. Ang poging impakto, ngunit mas nagulat siya nang dagli siya nitong bitawan at nilampasan lang siya. Kasunod nito ang 4 pang brads ni Led. Sa paglabas na akala mo ay hindi sila nagkita. Green anak, andito ka na pala. Pagpukaw sa kanya ng ama, nilingon niya ito. Morning dad, at humalik siya dito. Come in anak, I have something to discuss. At sumunod siya sa ama papasok ng opisina. Ano po ang pinagmitingan niyo with the Tebs dad? Tanong niya para pukawin ang kuryosidad niya. They will be working with us para isolve ang kaso ng Jiang Brothers. Nakakatawa lang na ang tao pala na pinadalhan natin ng mangpuprotekta ay isa din palang magaling na non-uniformed na sundalo. I really like that Led guy. Nangingiting turan ng ama. La, crush mo dad, pang-aasar niya dito. Tigilan mo ko Creamere, baka mainis ako at tanggalin kita sa serbisyo. Pagbabanta nito pero nakangiti. Sabi ko nga po, joke lang. Dad, sabihin mo na kasi kung anong napagmitingan nyo ng mga hoodlum na yun. Naiinis siyang pabitin masyado. Mag-undergo kayo ng training with Tebs. Tuturuan nila kayo about tactics and weapons. May meeting kayo ngayon sa conference. You need to gather your team. Pero dad, magagaling naman ang mga trainers natin dito sa HQ. We need them. Approve na ang pag-collaborate nila sa kaso. Now, gather your team. That's an order. Matigas na wika nito. Bumuntong hininga siya at tumayo na. Sumaludo siya bago lumabas ng opisina. Nasa conference na ang buong team at isa-isang nagpakilala ang members ng Tebs. Trevor El Greco, Sider Santillan, Push Monteverde, Dimitri Elizalde, and Led Benavides. Mga young business tycoons na kilala hindi lang sa buong bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga elite bachelors na trained din sa special weapons and tactics. Kinukuha ng gobyerno ang serbisyo nila para sa malalaking kaso o para mag-train ng mga iba pang sundalo. Ang bayad na nakukuha ng Tebs para sa kanilang serbisyo ay napupunta sa mga charity institutions na napipili nila. Layunin din ng organisasyon na tumulong mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Ang mga nabanggit na pangalan ang mga founders ng Tebs sa pamumuno ni Led Benavides. Halos tumutulo ang laway ng mga babaeng agents habang nagpapakilala ang mga miyembro nito at hindi naman maipinta ang mukha ng mga kalalikihan. Bax, may kanin ka ba dyan? Kalabit sa kanya ni Darlene. Nilingon niya ito nang nakakunot noo. Wala, bakit? Di ka ba kumain kanina? Ganting bulong nito sa kaibigan. Ang dami kasing nakahay na ulam. Ang sasarap. Habang binabasa pa nito ang labi. Hinatak niya ang buhok nito ng mahina sabay tinawanan siya. I like that Trevor guy. Ayaw pa din itong magpaawat. Nasa pinakadulong upuan sila. Hindi siya interesado sa mga pinagsasasabi ng mga ito. Manahimik ka na Dars. Baka isaksak ko sa'yo tong folder na hawak ko. Sabay irap dito. Naulinigan niyang nagbubulungan din ang mga agents sa harap nila. Ang hati naman nung Led, parang ang sarap magpayakap at magpahalik. Bulong nito sa katabi habang kinikilig. Biglang nag-init ang ulo niya sa narinig. Walang sabi-sabi ay sinipa niya ang upuan ng mga ito ng pasimple, nakagyat na ikinalingon ng mga ito. Hoy, kayong dalawa, kung payakapin ko kayo ng kutsilyo at pahalikin sa bala, gusto nyo? Makinig kayo sa sinasabi, huwag puro landi pa iralin. Nanggigigil niyang asik sa mga ito ng pabulong. Opo, Commander, talima ng mga ito. Hoy, Bax, ba't ka ba nanggagalaiti dyan? Wika ni Darlene. Wala. Manahimik ka dyan kung ayaw mong madamay sa buwisit ko. Pagbabanta niya dito. Okay, relax, chill. Aga-aga napakasungit. May no pause lang, te. Sinamaan niya ito ng tingin at tinaas na lang ni Darlene ang dalawang kamay at pabulong na nagwika ng okay. Nakita niya na si Led na ang nagsasalita at ang kinakabwisit niya ay hindi man lang siya nito tinatapunan ng tingin. So, dedmahan ang trip mo ngayon ha, Benavides? Humanda ka sa akin. Nanggagalaitin niyang turan sa sarili. Okay agents, mamayang 3 p.m. mag-uumpisa ang training natin. Tuturuan namin kayo ng mga life-saving basic skills kung paano makakasurvive pag nasa gitna ng bakbakan. We will also teach you how to detonate bombs
at makabullseye agad sa pagbaril, wika ni Led. Basic, bulong ni Mir while rolling her eyes. Let's see about that, Agent Villa, he snapped in the smirk. Lakas ng pandinig ka, bulong niya sabay irap. Chapter 31. Nang matapos ang meeting ay bumalik na siya sa table niya at mag-uumpisa na siyang basahin at pag-aralan ang mga reports tungkol sa Zhang Brothers. Naramdaman niyang may umupo sa katabi niyang table. Inisip niya na si Darling ito dahil siya ang katabi niya ng table, pero nagtaka siya dahil hindi siya dinadaldal nito. Lumingon siya para asarin ito, pero hindi na ituloy ang sasabihin ng mapagsino ito. Mr. Benavides, what are you doing here? Nakataas kilay na tanong niya dito. This is my table for a week, Agent Villa. Got a problem with that? Pa-inosente nitong sagot. Table yan ni Morales. Nangunguha ka ng table ng may table. Pagsusungit nito. Si Chief Villa ang nagbigay ng table na to sa akin. So, siya na lang ang kausapin mo at hindi ako. Tinitigan niya ito at seryoso ang mukha nito. Commander, tama po siya. Nag-transfer muna po ako sa tabi ni Jess para may table po ang mga trainers natin. Wika ni Darlene. Whatever, nagdadabog siyang umayos ng upo at tinutok ang mata sa computer. Maya-maya ay may lumapit na 2 agents na babae kay Led. Hi sir, baka gusto niyo pong mag-lunch? Wika ng mga hitad. Sarap, ibalibag palabas ng headquarters. Oh sure, wika nito sabay lingon sa kanya. Pinilit ni Mir na magpakita ng blankong ekspresyon, kahit na parang sinasaksak ang puso niya sa sakit. Mabilaukan sana kayo, mahinang bulong niya. Pagpatak ng 3:00 ay nagsamula ang kanilang pagsasanay. Unang itinuro sa kanila ay ang target shooting. Agent Villa, come here. Ididemo namin ang best angle ng pag-target ng kalaban. Wika ni Led. Ba't ako? Ang daming agents dyan oh. Pagmamaktol niya. Sir, ako na lang po if ayaw po ni Commander. Wika ng isa sa mga babaeng nagyayang mag-lunch dito kanina, si Luna. Kilig na kilig ang hitad sa tuwing hahawakan ni Led ang kamay niya para i-guide sa target shooting. Dapat ang baril ay naka-level on your nose and in between eyes, lalo at madalas wala na tayong panahong pumunterya. But you will never go wrong on that shot pag naka-level siya dito, explain ni Led. In fairness, natututo siya dahil hindi niya alam yun. Habang nakataas pa din ang kilay niya dahil nakadikit na halos ang dibdib nito sa likod ng hitad habang nakahawak sa siko ng babae at nilelevel ang baril. Mukha kaya ng babaeng ito ang pasabugin ko, galaitin niya sa isip. Naubos na lahat ng mga agents at siya na lang ang natirang hindi pa nakasubok ng target shooting. Luminga siya at lumabas na ang mga ito. Ibinalik niya ang tingin kay Led. Villa, ano, pagpapantasyahan mo na lang ba ako dyan sa kakatitig mo? Come here, para sa demo. Nakangisi nitong untag sabay lapit at hilas sa kanya. Nagpaitay-anod na lang siya para matapos na. Ayaw na niyang bigyang pansin ang tila ba kuryenteng dumatalo sa katawan niya sa paghawak nito sa kamay niya. Tumayo siya sa harap ng target at sinuot ang earplug at salamin. Napaigtad siya nang hawakan siya nito sa bewang at inayos ang posisyon. Pinaglandas nito ang kamay sa magkabila niyang nakaumang na braso. Halos nakayakap na ito sa kanya at ramdam niya ang hininga nito sa batok niya. Bago pa niya maiputok ang baril ay naramdaman niya ang labi nitong humalik sa batok niya. Mr. Benavides, ang sabi ay mag-train ka sa amin at hindi sumimple ng chancing. Wika niya na hindi ito nilingon dahil baka magkahalikan na sila sa sobrang lapit. Nagulat siya nang bigla siya nitong bitiwan at basta na lang naglakad palabas. Walk out? Mabilis na lumipas ang 1 linggong pagsasanay nila under ng TEBS. Madami siyang natutunan pati mga special weapons na ngayon lang din nila na-encounter. Ngayon ay naghahanda sila para sa pagsalakay sa transaksyon ng Zhang Brothers mamayang gabi. Kasalukuyan siyang nagsusuot ng bulletproof vest sa conference room nang may maramdaman na pumasok. Nilingon niya ito at napairap ng mapagsino ito. Sa 1 linggo na training nila matapos ang nangyari sa shooting range, ay ngayon lang itong muling lumapit sa kanya. Kaya naiirita siya. Anong kailangan mo? Lumabas ka, nag-aayos ako dito. Ayoko ng istorbo. Tumalikod ako dito para itago ang pagkakasabik ko dito. Patuloy lang ito sa paglakad papalapit sa kanya at palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Naramdaman niyang niyakap siya nito mula sa likod at pinatong ang baba sa balikat niya. Please take care, sweetheart. Masuyong bulong nito sa kanya na humaplos sa puso niya. Parang natibag bigla ang lahat ng tampo at inis niya dito, pero hindi siya nagpahalata.
Ayaw mo nun, magiging malaya ka na makipaglantian sa iba. Pumiksi siya dito at ipinagpatuloy niya ang pag-aayos. Walang babalang bigla siya nitong hinatak paharap at hinapit sa bewang at siniil ng mapupusok na halik. Saglit lang siyang natigilan at maya-maya pa ay tinutugon na din niya ang mga halik nito. Panaka-naka din itong kinakagat ang ibabang labi niya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang init ng pakiramdam, and she can't help but moan. I miss you, sweetheart, so damn much, he whispered sa pagitan ng paghalik nito. Naramdaman niyang naglalakbay na din ang kamay nito sa kanyang dibdib kahit nakasuot pa siya ng bulletproof vest. Bigla siyang natauhan at bigla itong tinulak. Nasa misyon tayo, wika niya at inayos ang sarili. Bumuntong hininga ito at muling nagsalita. Pag-iingat ka sa misyon mo, Agent Villa. Ayokong mabiyudo ng maaga. Huwag kang gagawa ng desisyon ng padalos-dalos dahil pwedeng buhay mo o ng mga tauhan mo ang maging kapalit. At tumalikod na ito at naglakad na palabas. Napakahilig mag-walkout. Chapter 32. Narating na nila ang Batangas Port at nakaabang sa daungan. Nakakalat na din ang buong tropa sa lugar. Namataan ni Muir ang isang cruise ship na padaong at maya-maya pa ay may 10-wheeler truck sa container van ang humimpil sa may daungan at isa-isang may binababang kahon papunta sa cruise ship. Cervantes, kayo ang bahala. Alamin kung anong laman ng kahon na yun, wika niya. Copy, Commander. Patakbo na sana siyang papuntang daungan nang nakarinig ng mga iyakan ng babae. Nagtago siya saglit sa may likod ng isang container van at inabangan ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga babae na binababa sa truck ng container van at dinala din papuntang cruise ship. Bingo, wika niya. Tinapat niya ang kamera dito para ma-record ng malinaw. Mabilis siyang tumakbo papunta sa cruise ship. Tumalon siya sa may angkla nito at naglambitin paakyat. Malapusa siyang naglakad ng dahan-dahan at pumasok sa loob ng cruise ship. Naramdaman niyang may paparating kaya nagmamadali niyang pinihit ang seradura ng isang pinto at doon nagtago. Nilinga niya ang kwarto at napagtanto na imbakan ito ng mga towels and other toiletries. Nakakita din siya ng uniform ng mga room attendant. Dali-dali siyang kumuha ng isang pares ng uniform at isinuot ito. Kinakabit na niya ang nameplate na nakita niya sa drawer nang may pumasok sa loob. Oh, ikaw ba yung bagong room attendant? Wika nito. Opo, first day ko po, wika niya. Lumapit ang babae at sinipat siya. Buti na lang may face mask siya. Hinawakan ang nameplate niya at binasa. Kate, basa nito sa nameplate niya. Bawal ang tatanga-tanga dito kung ayaw mong masisanti agad. Naiintindihan mo, nakataas ang kilay nito sa kanya. Kamukha nito si Miss Minchin na nakataas ang buhok at nakasalamin. Magbabalat na po ba ako ng patatas? Hininaan niya ang pagsagot baka maasar ng di oras. Anong patatas? Room attendant ka hindi sa kitchen? Kakasabi ko lang bawal ang tanga dito. Mataray nitong turan. Madison ang nakalagay na pangalan nito sa nameplate. Ganda ng pangalan, ang pangit lang ng ugali. Ano pa tinatanga mo dyan? Mag-umpisa ka ng maglinis, bulyaw nito. Nang chimenea po, painosente niyang sagot. Ako ba pinagloloko mo? Namumula na ito sa galit. Ginisihan niya ito at dali-dali niyang sinakay ang gamit sa trolley na may lamang panlinis. Binuksan na niya ang pinto pero tinawag niya muli ito. Ma'am, nakita niyo po si Lottie at Emigard? Tinapunan siya ng masamang tingin nito. Sabi ko nga, hahanapin ko na lang sila. Sabay sibat ng nakangisi. Lumakad siya sa pasilyo nang makita ang isang lalaki na kinakaladkad ang isang dalagita papunta sa isang kwarto habang umiiyak. Sa tansya niya ay nasa 12 hanggang 14 anyos lamang ang mga ito. Shit, mga hayop talaga. Sinundan niya ang mga ito ng isang pasimple. Mamaya ka na umiyak pag naikama ka na ni Mr. Rice. Wika nito at ngumingisi ng malademonyo. Maawa na po kayo. Uuwi na po ako sa amin. Pagmamakaawa ng bata. Tumapat sila sa isang kwarto at kumatok ang lalaki. Agad namang bumukas ang pinto at lumabas ang isang banyaga na nasa 50 na ang edad. May inabot itong sobre at kinuha ang bata at pinasok na sa loob ng kwarto. Shit, kailangan kong makapasok. Sakto, may food service na dumadating. Agad niyang sinalubong ito. Hi, okay lang ba? Parang hindi maganda pakiramdam mo. Wika niya sa babae dahil hinihilot nito ang sentido habang tinutulak ang trolley.
Naku, oo, ang medyo masamang pakiramdam ko ngayon. Napagod lang siguro, ngumiti ito. Ash, dapat uminom ka na agad ng gamot. Mahirap na magkasakit ngayon. Sa ganitong panahon, nilalagnat ka palang, kinikremate na pananukot niya. Hoy, huwag naman. Pagod lang to. Pero kinabahan ito sa sinabi niya. Ang mabuti pa, ako na ang magdadala nito sa room. Uminom ka ng gamot at magpahinga. Inagaw niya ang trolley dito na may laman na pagkain at alak. Sigurado ka? Baka mapagalitan ka. Nag-aalala nitong wika. Saglit lang naman to, ihahatid lang, 'di ba? Kaya ko na to, sige na, ako na ang bahala. Nako, salamat ha. Iyaan mo, sa susunod tutulungan din kita. Wika nito. Sige na, magpahinga ka muna at uminom ng gamot kung ayaw mong makremate. Tinulak niya pa ito paalis. Chapter 33. Room service. Sigaw niya sa pinto pagkatapos kumatok. Niluwa nito ang matandang banyaga at pinapasok siya. Good evening, sir. Bati niya dito at tumango lang ito. Luminga siya sa kwarto at nakita ang bata na nasa gilid ng kama, nakaupo at umiiyak habang ang matandang hukluban ay parang kakapaligo lang at nakaroba. So, sir, seems like you're enjoying staying here, ha? Wika niya. Yeah, pretty much enjoying. Wika nito at tinignan ang bata sa kama. You know, sir, it's more enjoyable if she's blindfolded. Suggestion niya. You think so? But I don't have blindfold with me. Mukhang nagustuhan nito ang ideya. I have, sir. I came prepared. You know, I'm Girl Scout. Wika niya at inilabas ang panyo. Nilapitan ang bata at inumpisahang i-blindfold. Nilapit niya ang bibig sa may tenga nito habang pinipiringan. Huwag kang matakot, ililigtas kita. Basta kahit anong mangyari, huwag mong tatanggalin ang piring mo. At pag may narinig ka, takpan mo ang tenga mo maliwanag. Nakita niyang tumango ito. See, sir, it's more fun. I watch that on porn sites, you know. Nakita niya kung paano nito tignan ang bata. Pedophile. I like that. Sagot nito na punong-puno ng pagnanasa. Sir, if you have friends looking for wife, refer me ha. You know, it's hard the life here in our country. I want foreigner husband. Sure thing, I have lots of friends looking for wife. Wika nito sa kanya habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Lumapit siya ng konti dito habang hawak ang tray ng alak. Thank you, sir. Tang ina mo, wika niya at yumukod pa ng konti. What does it mean? Kunot noon nitong tanong. Putang ina mo means thank you, sir. Wika niyang nakangisi. Putang ina mo? Pag-uulit nito. Very good, sir. How about your welcome? Dagdag tanong nito. Malibog ako, sagot niya. Gusto na niyang tumawa pero nagpigil siya. Malibog ako? Ulit nito. Yes, sir, malibog ka nga, sagot niya sabay hampas ng bote ng alak sa mukha nito. What the fuck you bitch? Sigaw nito. Akma siyang sasampalin. Shh, ang ingay. Inilagan niya ang sampal nito at sinuntok ito sa ilong. Hinawakan nito ang mukha at napaatras. Nakita nito na ang umagos ang dugo sa ilong niya. You bitch! At sumugod ito muli. Matangkad ito, palagay niya ay more than 6-footer pa ito. Humanda siya sa pagsugod nito at iniwasan ang suntok. Binira niya ito ng isang malakas na suntok sa sikmura at sinundan ng uppercut. Bumagsak ito sa sahig ng namimilipit. Ah, fuck you! Sigaw nito. Akma itong tatayo kaya binunot na niya ang baril sa hita at mabilis kinabit ang silencer. Pinaputukan niya ito sa magkabilang braso. Sunod ay sa magkabilang hita, magkabilang paa at magkabilang kamay. I actually want you to die now, but I've changed my mind. I want you to die little by little because that's what you deserve. Tiimbagang niyang wika dito matapos lapitan. They will surely find out, you bitch. Hiyaw nito habang dugo ang di makagalaw sa dami ng tama nito. Yeah, I know. They'll find out maybe after 3 hours. By then, I guess you've lost a lot of blood. So, good luck with that. Minisihan niya pa ito at binaril pa ulit ang magkabilang binte. Oh, sorry, I accidentally pulled the trigger. Wika niya habang nakalagay ang kamay sa bibig niya at minisihan ito bago nilapitan ang bata at binuhat palabas. Chapter 34. Dinala niya ang bata sa isang stock room. Dito ka lang muna ha, babalikan ka namin mamaya. Huwag ka nang matakot, ligtas ka na. Wika niya dito habang hinahaplos ang buhok nito. Salamat po ate. At niyakap siya nito. Agad siyang lumabas at pinindot ang relo ng suot bago nagsalita. Tabs team, may bata sa stock room. Yung within the area, secure nyo na lang siya.
Copy that, boses ni Dimitri. Asan kaya ang paktong lead? Binaybay niya ang papunta sa lower deck ng cruise ship. Team, anong balita sa mga kahon na binaba kanina? Wika niya. Positive, Commander. Drugs po ang laman. In-inspection ng mga tauhan ng junk, nakunan din po namin. Nakaantabay na kami sa palitan nila mamaya ni Mr. Tan. Wika ni Cervantes. Good. Report to me from time to time. Copy, Commander. Peregrina, na-check mo saan dinala ang ibang mga babae kanina? Nasa lower deck po, Commander. Dulong kwarto sa kanan. 5 bantay po ang nasa loob, sagot nito. Copy, thanks. Naglalakad siya sa pasilyo nang makita ang food trolley na may pagkain. Attendant, dalhin mo ito sa room 203. Wika sa kanya ng isang kitchen staff. Opo, sagot niya. Pinindot ang relo niya ng pasimple. 5. Kaya mo bang isabotahe ang CCTV sa tapat ng 203? Kahit 10 seconds lang, wika niya. Yes, Commander. And 3, 2, 1. Wika nito at mabilis ang kilos niya. Nilagyan niya ng pampatulog ang pagkain ng mga ito at kumatok. Lumabas ang isang armadong lalaki na balbas sarado at malaking tao. Konti na lang papasa na itong si Hagrid sa Harry Potter. Niluwagan nito ang pinto at pinapasok siya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Nilingon niya ang mga babae sa kama na nagkukumpulan at mga nakatungo. Miss, alam mo maganda ka, sabi ni Hagrid. Naku, salamat sir, wika niya. Nagulat siya nang pisilin nito ang puwet niya. Grr! May boyfriend ka, wika nito. Habang nakangisi at naiiling ang mga kasama nito, habang nag-uumpisa ng kumain. Meron po sir, pero sa totoo lang po. Gusto ko na makipag-breakdown? Bakit naman? Wika nito na nakalapad ng ngisi at nakatitig sa kanya ng may pagnanasa. Pinasingkit niya ang mata niya at nilagay ang kamay sa gilid ng kanyang labi na tila bumubulong. Ang liit po kasi ng ahas ng sir, mas malaki pa daliri ko. Nagtawanan ang mga ito pero meron ng pumipilig ng ulo. Marahil nararamdaman na ang hilo. Sir, pag natanggal ako dito baka pwede ako mag-apply sa boss nyo. Anong pangalan ng boss nyo? Naku, huwag na. Kawawa ka lang kay Sir Wei. Pagsasawaan ka lang nun. Pwede ka pa kay Sir Warren. Wika ng isa pang lalaki na tila bibigay na sa antok. Hanggang sa nagbagsakan na ang mga ulo ng mga ito. Napalingon si Hagrid sa mga kasamahan niya at nagulat. Sabay balik tingin sa kanya. Punyeta, anong nilagay mo sa pagkain namin? Galit na wika nito at pasugod na. Shh, huwag kang maingay, may natutulog, sagot niya. Mabilis niyang sinipa ang tray na may lamang ulam at sumabog sa mukha nito ang sarsa. Leche kang babae ka ah. At bantang bubunot ng baril. Hep-hep, unfair naman yan. Lumaban ka ng patas at inumang ang mga nakakuyom na kamao at pumosisyon para makipagsuntukan. Seryoso ka ba te? Suntukan sa higanting damulat na to? Sermon niya sa sarili. Bahala na si Superman, Spider-Man, Batman at lahat ng may man. Sumugod si Hagrid at napaatras siya dahil halos 3 doble yata niya ang laki ng taong ito. Mabilis niyang itinukod ang kamay sa upuan at tumambling palipat sa kabila para dumistansya dito. Sinipa nito ang upuan, tumalsik sa pader at nalasog-lasog. Shit, wika niya sa sarili. Calm myself at huminga ng malalim. Nakita niyang pasugod na ito. Agad siyang kumilos at sinipa sa mukha nito ang isa pang tray na may lamang kanin at tumama ito muli sa mukha ni Hagrid. O ayan, kumpleto na ang ulam at kanin, wika niya. Sinamantala ang pagka-distract nito at mabilis na sinipa sa pagkalalaki nito. Ah! Sigaw nito at bahagyang yumako. Naging pagkakataon niya ito para sumugod muli. Binira niya ng suntok ang lalamunan nito at nasapol ang atam sa apol nito at tuluyang napayoko hawak ang lalamunan. Dagli niyang inumang ang siko at malakas na ibinaon sa batok nito bago siya umikot at binigyan ng malakas na sipa sa mukha. Bumulagta itong walang malay sa sahig. Huiyo, sabay pagpag sa kamay. Agad niyang pinuntahan ang mga babae sa kama. Biglang nag-beep ang relo niya. Commander, nag-uumpisa na po ang transaksyon ng junk sa droga with Mr. Tan. Copy. Pasundo sa dulo ng pasilyo ang mga babae. Palabas na sila. Wika ko. Roger that. Tabs team, secure the lower deck. Kayo nang bahala sa 5 bantay dito sa Toodri. Dulhin sa dungeon. Copy. Binustisan niya kung sino pero alam niya hindi sila. Lusin tayo, nasaan na kaya? Magbihis kayo madali at nasugod ang mga pangaganda na uniform.
siya sa kabilang gilid nang may lumakad sa kanya sa loob hanggang pinaliya siya sa ikinasabsab niya sa sayo. Ang naramdaman niya humambas ang likod niya sa may motor. Napapilit siya dahil sa naramdamang sakit sa lintik ng pagsabsab niya. Pagdilang na ay nakita niya ang lalaki na nakangisi. At agad siyang pinaganan at sinakal sa loob. Hindi niya ito maabot dahil nakatingin siya sa sayo at nasa kanyang buong bilang nito. Hindi na siya makahinga. Pasyon niya.